Tingnan mo naman ang itsura ng cake na ito, Mateo. Parang gawa ng isang batang naglalaro sa putikan. Napaka-cheap, katulad ng gumawa. Ang mga salitang iyon ay tumago sa makapal na pinto ng Nara at sumaksak diretso sa dibdib ni Serafina. Nanigas siya sa kinatatayuan sa gitna ng madilim na pasilyo habang mahigpit na hawak ang bandeja ng red velvet cake na kanina pa niya iniingatan. Ang matamis na amoy ng vanilla at cream cheese na bumabalot sa kanya ay tila naging mapait at nakasusulasok sa loob lamang ng isang saglit. Kanina lamang, puno ng pag-asa ang kanyang puso habang pinapahiran ng frosting ang bawat layer ng tinapay. Ito ang ikapitong anibersaryo ng kasal nila ni Mateo at kahit patila nakalimutan na ng kanyang asawa ang petsang ito, umaasa si Serafina na ang simpleng sorpresang ito ay magpapalambot sa nanlalamig na pakikitungo nito. Ibinenta pa niya ang huling pares ng hikaw na pamana ng kanyang yumaong ina upang mabili ang mga sangkap dahil matagal nang kinontrol ni Doña Pilar ang bawat sentimo ng budget sa bahay. Tinitigan ni Serafina ang kanyang mga kamay na ngayon ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng bandeha. Ang mga daliring dati ay humahawak ng lapis para gumuhit ng magagandang disenyo ng bahay, ngayon ay puno na ng maliliit na hiwa at kalyo. Ang balat niya ay naging magaspang at tuyo dahil sa paglalaba gamit ang kamay at pagkayod sa kusina. Umaasang ang kanyang pagsisilbi ay magiging sapat na kabayaran sa utang na loob na laging isinusumbat ng pamilya Montoya. Ngunit sa kabila ng pinto, narinig niya ang tawa ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Hindi ito tawa ng pagtatanggol. Ito ay tawa ng pagsang-ayon. Hayaan mo na, Vanessa. Ang tinig ni Mateo ay parang yelong bumuhos sa gulugod ni Serafina. Walang bahid ng pagmamahal, walang bakas ng awa. Alam mo namang yan na lang ang kaya ng utak niya. Magluto, maglinis, at magpakamartir. She's useless anywhere else. Napapikit si Serafina. Pilit na pinipigil ang luhang nagbabadyang pumatak sa icing ng cake. Ang asawa niya, ang kaisa-isang taong inakala niyang kakampi niya sa malaking bahay na ito, ay tinatawanan ng kanyang paghihirap kasama ang ibang babae. Si Vanessa, ang eleganteng financial advisor na laging naroon sa bawat hapunan, na laging may pasaring tungkol sa pagiging probinsyana ni Serafina. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang mga gabing hindi umuuwi si Mateo, ang amoy ng mamahaling pabango sa kanyang mga damit, ang panlalamig. Hindi siya tanga. Nagbulag-bulagan lang siya para kay Maya, ang kanilang anak. Subalit hindi pa doon natatapos ang pagguho ng kanyang mundo. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Kasunod ang boses na puno ng awtoridad at lamig. Ang boses ng kanyang biyenan, si Don Esteban. Enough of that nonsense. Putol ni Don Esteban sa tawanan. Ang tunog ng mga papel na inilapag sa mesa ay malinaw na narinig ni Serafina, tila pagbababa ng hatol ng isang hukom. We need to focus on the plan. Bukas ng umaga, darating ang mga taga-mental facility. Everything is arranged. Mental facility? Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Ang kanyang paghinga ay bumigat, tila hinihigop ng pader ang lahat ng hangin sa pasilyo. Sigurado ka ba dito, Papa? Tanong ni Mateo. Ngunit wala sa tono nito ang pagtutol, kundi pag-aalala lamang sa sariling kapakanan. Baka maghinala ang mga pulis o ang media. Serafina is quiet, but she's not crazy. She will be, once Dr. Lazaro signs these papers. Sagot ni Don Esteban ng walang gatol. Palalabasin nating nagkaroon siya ng breakdown dahil sa depresyon. Sapat na yon para maalis sa kanya ang karapatan sa bata. Once she's declared unstable, Maya becomes ours completely. At ikaw, Mateo, makakasal ka na kay Vanessa para masilyuhan ang merger ng mga kumpanya natin. Ang pangalan ng kanyang anak, ang huling pumukaw sa natutulog na diwa ni Serafina, si Maya. Ang kanyang munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga,
kung bakit siya nagtitiis na maging utusan sa sarili niyang pamamahay. Nais nilang kunin si Maya. Nais nilang ipatapon siya sa isang lugar kung saan walang makaririnig ng kanyang sigaw at nakawin ang kanyang anak upang palakihin sa kasinungalingan. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa ilalim ng bigat ng takot at galit. Ang kanyang mga kamay na kanina pa namamanhid ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Ang pilak na bandeha ay dumulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa makintab na sahig na kahoy, lumikha ng isang matunog at magulong ingay na bumasag sa katahimikan ng buong pasilyo. Ang red velvet cake, na simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo, ay nagkalat sa sahig, durog, wasak, at tila dugong kumalat sa paanan niya. Kasabay nito, ang kanyang singsing pangkasal, na maluwag na sa kanyang namayat na daliri, ay tumalsik at gumulong sa sahig, umiikot-ikot bago huminto sa tapat mismo ng pinto. Ang tawanan sa loob ay biglang naputol. Ang katahimikan sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng pagbagsak. Dahan-dahang umikot ang siradura ng pinto. Ang gintong hawakan ay kumilos pababa, tila isang dahan-dahang paghatak sa gatilyo ng baril na nakatutok sa puso ni Serafina. Wala na siyang matataguan, wala na siyang malalabasan. Ang pinto ay bumukas at ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanya. Isang babaeng nakaluhod sa gitna ng mga durog na pangarap. Hinuhusgahan ng 3 pares ng matang, walang nikatiting na awa. Ang matamis na amoy ng vanilla at cream cheese ay unti-unting napalitan ng maasim na lasa ng takot at pagkasuklam. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, naramdaman ni Serafina ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa makintab na sapatos ni Vanessa. Isang pares ng matutulis na takong na walang awang bumaon sa malambot na mamon ng red velvet cake na nasa sahig. Ang pulang icing ay kumalat sa makinis na kahoy, tila dugo ng isang nasugatang puso na nilapastangan sa harap ng lahat. Bago pa man makahugot ng hininga si Serafina upang magpaliwanag, ang katahimikan ng silid ay binasag ng matinis na tili ni Vanessa. "Oh my God, Mateo! She has a knife!" Sigaw nito habang umaatras at nagtatago sa likod ng asawa ni Serafina. Ang mukha nito ay nabalot ng huwad na takot at ang daliri nito ay nanginginig na nakaturo sa pilak na kutsilyo na ginamit lamang ni Serafina sa paghiwa ng cake na ngayon ay tahimik na nakahandusay sa paanan ng babae. Nakita ko ang mga mata niya. She was going to attack us. Nababaliw na siya. Namilog ang mga mata ni Serafina sa gulat. Ang kutsilyo ay nahulog kasabay ng bandeha. Isang aksidente na dulot ng panghihina, hindi isang banta ng karahasan. Tumingala siya sa kanyang asawa, umaasa na kahit sa huling sandaling ito ay makikita ni Mateo ang katotohanan sa likod ng kanyang mga luha. "Mateo, hindi totoo yan." Ang garalgal na bulong ni Serafina, ang kanyang mga kamay ay nakalahad sa hangin na parang nagmamakaawa. "Nagdala lang ako ng pagkain. Anniversary natin ngayon. Mahal, maniwala ka sa akin." Ngunit ang lalaking pinag-alayan niya ng 7 taon ng serbisyo at pagmamahal ay hindi man lang siya magawang tingnan ng diretso. Ang panga ni Mateo ay maigting na gumalaw, isang tanda ng kanyang karuwagan, bago ito umiwas ng tingin at marahang hinaplos ang braso ni Vanessa upang patahanin ito. Ang simpleng gesturang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Pinili na ni Mateo ang kanyang kakampihan at hindi iyon ang kanyang asawa. Tama na ang drama. Ang malamig at baritonong utos ni Don Esteban ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang hatol ng isang hukom na matagal nang nabili. "This confirms everything. She is violent and unstable. Hindi na tayo makakapaghintay ng bukas. Guards, ilabas ang babaeng ito bago pa siya makapanakit ng iba." Mula sa anino ng pasilyo,
Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na uniforme ang mabilis na lumapit. Walang pasubali nilang hinawakan ang magkabilang braso ni Serafina at pwersahan siyang itinayo mula sa pagkakadapa. Ang sakit ng kanilang mahigpit na hawak ay tumagos hanggang sa buto, ngunit wala itong binatbat sa sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya habang pinapanood lang siya ni Mateo. "Bitawan niyo ako!" Ang sigaw ni Serafina ay puno ng desperasyon habang nagpupumiglas ang kanyang maliit na katawan laban sa lakas ng mga gwardya. Ang kanyang mga paa ay kumayod sa sahig, pilit na kumakapit sa huling piraso ng kanyang dignidad. "Mateo, huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin. Asawa mo ako. Ina ako ng anak mo." Sa wakas ay tumingin din si Mateo sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang laman. Parang isang bintanang sarado. "I'm sorry, Serafina. You need help. It's for your own good at para sa kaligtasan ni Maya." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na leon sa loob ng dibdib ni Serafina. Maya, ang kanyang munting anghel. Kung papaalisin siya ngayon, sino ang maghehele kay Maya? Sino ang magtatanggol sa bata mula sa mga taong ito na walang alam gawin, kundi ang manakit at magmanipula? "Hindi! Hindi niyo makukuha ang anak ko!" Ang kanyang sigaw ay naging paos at mabangis. Habang hinihila siya palabas ng marangyang pasilyo patungo sa grand staircase, isang munting tinig ang bumasag sa kaguluhan. Isang tinig na agad nagpahinto sa pagtibok ng puso ni Serafina. "Mama! Mama!" Sa itaas ng hagdanan, nakatayo ang 5 taong gulang na si Maya. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa ilalim ng suot niyang pantulog na may disenyong mga bituin. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagkalito habang nakikita ang kanyang ina na hinihila ng mga estranghero. "Mayagi, anak!" Sigaw ni Serafina. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang hangin sa direksyon ng anak. "Huwag kayong matakot. Andito si Mama. Babalikan kita." Akmang tatakbo pababa si Maya upang yakapin ang kanyang ina. Ngunit isang kamay na puno ng mga alahas at singsing ang mabilis na humatak sa braso ng bata pabalik si Doña Pilar. Ang biyanan ni Serafina ay lumabas mula sa kwarto. Ang muka ay kasing tigas ng bato. Walang habas nitong tinakpan ng bibig ng umiiyak na bata at marahas na hinila ito palayo sa railings. "Huwag kang tumingin, Maya." Ang malamig na utos ni Doña Pilar sa apo, habang ang mga mata nito ay nakatitig kay Serafina ng may pagwawagi. "May sakit ang mama mo. Masama siyang tao. Kalimutan mo na siya." Ang huling imaheng nakita ni Serafina bago siya tuluyang hilahin palabas ng main door ay ang pagpupumiglas ng kanyang anak at ang pagsasara ng pinto ng kwarto sa itaas. Isang pinto na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Marahil habang buhay, ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanya sa sandaling itulak siya ng mga gwardya palabas ng gate. Walang blag o crash. Tanging ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa maputik na semento at ang walang humpay na lagaslas ng ulan ang maririnig. Ang lamig ng tubig ay agad tumagos sa kanyang manipis na blusa. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lang dahil sa temperatura, kundi dahil sa pagguho ng kanyang mundo. Wala siyang dalang bag, wala siyang pera, wala siyang sapin sa paa. Habang pilit siyang bumabangon sa putikan, naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa bulsa ng kanyang suot na apron. Nangapa siya at naramdaman ang isang papel at isang malamig na susi. Naalala niya ang mabilis na pagdampi ng kamay ni Nana Belen, ang matandang mayordoma, sa kanyang bewang bago siya kaladkarin palabas. Ang tanging tao sa bahay na yon na tumingin sa kanya ng may awa. Pinilit niyang tumayo. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha habang nakatingin sa mataas na bakal na gate ng mansyon ng mga Montoya. Ang ilaw sa bintana ng kwarto ni Mateo ay mainit at maliwanag. Isang insulto sa dilim at lamig
na kinalalagyan niya ngayon. Sa likod ng mga pader na yon, nagdiriwang sila. Sa likod ng mga pader na yon, inaagaw nila ang alaala ng kanyang pagiging ina. Ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang nagsara sa kanyang harapan at ang tunog ng lock na kumakapit ay tila tunog ng huling pako sa kanyang kabaong. Si Serafina Alonso, ang babaeng nagbigay ng lahat, ay naiwan sa gitna ng bagyo, basang-basa, nag-iisa, at tila basura na itinapon matapos pigaan ng pakinabang. Ang gabi sa Tondo ay hindi tahimik tulad sa Forbes Park. Dito, ang dilim ay may amoy, isang masangsang na pinaghalong nabubulok na basura, usok ng tambutso, at lansa ng estero na sumisiksik sa bawat paghinga. Naglalakad si Serafina ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa, na sanay sa malambot na carpet ng mansyon, ay ngayoy sugatan at nanginginig sa bawat pagdampi sa magaspang at basang aspalto. Wala na ang kanyang sapin sa paa. Ang kanyang mamahaling seda na blusa ay punit na at nabahiran ng putik mula nang madapa siya kanina sa pagtakbo palayo sa mga gwardya. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom na tumutusok, nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, kahit na ang pakiramdam niya ay isa na siyang naglalakad na bangkay. Sa isang madilim na eskinita, naramdaman niya ang mabilis na paghila sa kanyang likuran. Isang anino ang biglang sumulpot at puwersahang hinablot ang kanyang suot na apron, ang tanging bagay na nagbibigay ng kaunting init sa kanyang katawan. Hindi na nanlaban si Serafina. Hinayaan niya itong tangayin ng magnanakaw. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nakuha na nila ang kanyang asawa, ang kanyang dignidad, at ang kanyang anak. Ang isang punit na apron ay wala ng halaga. Ngunit sa kanyang mahigpit na pagkakakuyom sa kanang palad, naramdaman niya ang matigas na bakal ng susi at ang basang papel na ibinigay ni Nana Belen. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Napadpad siya sa ilalim ng tulay ng Delpan. Ang itim na tubig ng ilog Pasig sa ibaba ay tila isang malawak na kumot na nag-aanyayang yumakap sa kanya. Tinitigan niya ang agos, tahimik, payapa. Kung tatalon siya ngayon, matatapos na ang lahat ng sakit. Wala ng gutom. Wala ng pangungulila kay Maya. Wala ng imahe ni Mateo at Vanessa na nagtatawanan. Humakbang siya palapit sa railings. Ang kalawang ay kumapit sa kanyang mga palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa pagbagsak. Mama. Ang bulong ng hangin ay tila boses ng kanyang anak. Napadilat si Serafina. Ang gunita ng mainit na yakap ni Maya tuwing umaga ay biglang bumaha sa kanyang isipan. Kung mamamatay siya ngayon, sino ang magsasabi kay Maya na hindi siya iniwan ng kusa? Sino ang lalaban para sa batang yon? Bumaba ang kanyang tingin sa lupa at nakita ang isang maruming barya na nakasiksik sa pagitan ng mga bato. Isang pisong kinakalawang, kasing halaga ng tingin sa kanya ng mga Montoya ngayon. Pinulot niya ito. Ang gutom ay biglang kumalam sa kanyang sikmura, isang masakit na paalala ng kanyang pagiging tao. Sa di kalayuan, may isang panaderyang nagbubukas pa lamang para sa madaling araw, gamit ang napulot na barya at ang natitirang barya sa bulsa ng kanyang palda. Bumili siya ng isang pirasong pandesal. Umupo siya sa isang karton sa gilid ng bangketa habang patuloy ang ulan. Ang init ng tinapay sa kanyang nanginginig na mga kamay ay tila yakap ng isang ina. Kinagatan niya ito. Ang lasa ng harina at asin ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang tunog habang nanginunguya ang tinapay. Bawat subo ay isang pangako sa sarili na mabubuhay siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak na naghihintay. Binuksan niya ang basang papel sa ilaw ng poste. Halos burado na ang tinta, ngunit nababasa pa rin ang address. Isang lumang gusali sa Binondo. Naglakad siya muli. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna
dahil sa pagod at lagnat na nagsisimula nang gumapang sa kanyang katawan. Narating niya ang isang lumang edipisyo na tila tinalikuran na ng panahon. Ang kahoy na pinto ay may mga anay na at ang paligid ay amoy lumang papel at alikabok. Gamit ang susing hawak niya, pinihit niya ang seradura. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bumukas ang pinto nang may matinis na ingay ng kinakalawang na bisagra. Pumasok si Serafina, madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilaw ng kalsada na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Sino yan? Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan, mababa, paos, at puno ng banta. Bago pa man makasagot si Serafina, narinig niya ang isang pamilyar at nakakatakot na tunog, ang pagkasa ng isang baril. Mula sa dilim, isang anino ang humakbang palapit at ang malamig na dulo ng bakal ay tumutok diretso sa kanyang noo. Napatigil si Serafina. Ang kanyang hininga ay naipit sa lalamunan. Akala niya ay nakatakas na siya sa impyerno, ngunit tila ibang demonyo naman ang sumalubong sa kanya. Ang tondo sa hating gabi ay hindi tahimik tulad ng Forbes Park. Sa halip na halimuyak ng mga bulaklak sa hardin, ang hangin dito ay nagdadala ng masangsang na amoy ng nabubulok na basura, usok ng mga sasakyan, at lansa ng estero na sumisiksik sa bawat paghinga ni Serafina. Naglakad siya ng walang direksyon sa ilalim ng walang humpay na ulan. Ang kanyang mga paang sanay sa malambot na karpet ng mansyon ay ngayoy sugatan at nanginginig sa bawat pagdampi sa magaspang at basang aspalto. Wala na ang kanyang sapin sa paa. Naiwan ito sa putikan nang kaladka rin siya palabas ng gate. Ang kanyang mamahaling seda na blusa ay punit na at nabahira ng grasa at putik mula nang madapa siya kanina sa pagtakbo palayo sa mga gwardya. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom na tumutusok, nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Kahit na ang pakiramdam niya ay isa na siyang naglalakad na bangkay. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pag-iisa. Sa isang madilim na eskinita, naramdaman niya ang mabilis na paghila sa kanyang likuran. Isang anino ang biglang sumulpot at puwersahang hinablot ang kanyang suot na apron, ang tanging bagay na nagbibigay ng kaunting init sa kanyang katawan. Hindi na nanlaban si Serafina. Hinayaan niya itong tangay ng magnanakaw. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nakuha na nila ang kanyang asawa, ang kanyang dignidad, at ang kanyang anak. Ang isang punit na apron ay wala ng halaga. Ngunit sa kanyang mahigpit na pagkakakuyom sa kanang palad, naramdaman niya ang matigas na bakal ng susi at ang basang papel na ibinigay ni Nana Belen. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Napadpad siya sa ilalim ng tulay ng Delpan. Ang itim na tubig ng ilog Pasig sa ibaba ay tila isang malawak na kumot na nag-aanyayang yumakap sa kanya. Tinitigan niya ang agos habang nakakapit sa kalawangin na railings. Tahimik, payapa. Kung tatalon siya ngayon, matatapos na ang lahat ng sakit. Wala nang gutom. Wala nang pangungulila kay Maya. Wala nang imahe ni Mateo at Vanessa na nagtatawanan habang siya ay nagdurusa. Humakbang siya palapit sa railings. Ang kalawang ay kumapit sa kanyang mga palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa pagbagsak. Mama, ang bulong ng hangin ay tila boses ng kanyang anak. Napadilat si Serafina. Ang gunita ng mainit na yakap ni Maya tuwing umaga ay biglang bumaha sa kanyang isipan. Kung mamamatay siya ngayon, sino ang magsasabi kay Maya na hindi siya iniwan ng kusa? Sino ang lalaban para sa batang yon? Si Doña Pilar ba na nagtakip sa bibig nito? Si Mateo ba na hindi man lang siya magawang ipagtanggol? Bumaba ang kanyang tingin sa lupa at nakita ang isang maruming barya na nakasiksik sa pagitan ng mga bato. Isang pisong kinakalawang, kasing halaga ng tingin sa kanya ng mga Montoya ngayon.
Pinulot niya ito. Ang gutom ay biglang kumalam sa kanyang sikmura, isang masakit na paalala ng kanyang pagiging tao at ng kanyang pangangailangang mabuhay. Sa di kalayuan, may isang panaderyang nagbubukas pa lamang para sa madaling araw. Gamit ang napulot na barya at ang natitirang barya sa bulsa ng kanyang palda, bumili siya ng isang pirasong pandesal. Umupo siya sa isang karton sa gilid ng bangketa habang patuloy ang ulan. Ang init ng tinapay sa kanyang nanginginig na mga kamay ay tila yakap ng isang ina. Kinagatan niya ito. Ang lasa ng harina at asin ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Umiyak siya nang walang tunog habang nanginunguya ang tinapay. Bawat subo ay isang pangako sa sarili na mabubuhay siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak na naghihintay. Binuksan niya ang basang papel sa ilaw ng poste. Halos burado na ang tinta dahil sa ulan, ngunit nababasa pa rin ang address. Isang lumang gusali sa Binondo. Naglakad siya muli. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna dahil sa pagod at lagnat na nagsisimula nang gumapang sa kanyang katawan. Narating niya ang isang lumang edipisyo na tila tinalikuran na ng panahon. Ang kahoy na pinto ay may mga anay na at ang paligid ay amoy lumang papel at alikabok. Gamit ang susing hawak niya, pinihit niya ang seradura. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bumukas ang pinto nang may matinis na ingay ng kinakalawang na bisagra. Pumasok si Serafina, madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilaw ng kalsada na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Ang hangin sa loob ay amoy luma at amag. Tila matagal nang walang tumitira roon. Sino yan? Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Mababa, paos, at puno ng banta. Bago pa man makasagot si Serafina, narinig niya ang isang pamilyar at nakakatakot na tunog. Ang pagkasa ng isang baril. Mula sa dilim, isang anino ang humakbang palapit. At ang malamig na dulo ng bakal ay tumutok diretso sa kanyang noo. Napatigil si Serafina. Ang kanyang hininga ay naipit sa lalamunan. Akala niya ay nakatakas na siya sa impyerno, ngunit tila ibang demonyo naman ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay nakatago sa dilim, ngunit naramdaman niya ang matalim na titig nito na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na dulo ng baril sa kanyang noo ay tila yelo na tumagos sa balat ni Serafina at ang kanyang hininga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, ngunit mas matindi ang pagtataka. Sino ang lalaking ito? Bakit siya may hawak na baril sa loob ng isang gusaling napakaluma at tila iniwan na ng panahon? Sino ka? Ang muling tanong ng boses ng lalaki, puno ng pagdududa at pagbabanta. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Pinilit ni Serafina na buksan ang kanyang mga bibig, ngunit tila nawala ang kanyang boses. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang dilim na balutin siya. Hindi niya inaasahan na matatapos ang kanyang paghahanap ng kanlungan sa harap ng isang lating bakal. Susi, ang tanging lumabas sa kanyang labi, mahina at garalgal. May susi ako, ibinigay ni Nana Belen. Ang lalaki ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang presyo ng baril ay bahagyang lumuwag mula sa kanyang noo. Narinig ni Serafina ang pag-igting ng mga kalamnan ng lalaki sa dilim at ang tunog ng isang posporo na kinalo sa isang kahon ay bumalot sa katahimikan. Isang maliit na apoy ang sumindi at ang liwanag nito ay dahan-dahang nagbigay hugis sa mukha ng lalaki. Napasinghap si Serafina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkilala. Rafael? Ang kanyang pangalan ay lumabas sa kanyang labi, puno ng pagtataka at isang pamilyar na pagkabigla. Ang lalaki, na may marumi at gusot na damit ngunit matatalim na mga mata, ay walang iba kundi si Rafael Inigo, ang kanyang kalaro noong bata pa sila sa Vigan. Ang batang laging sumasagip sa kanya
tuwing nahuhulog siya mula sa puno ng mangga. Ang binatilyong laging nangangako na poprotektahan siya. Ngunit ang mga mata nito ngayon ay puno ng pagod at isang matinding galit na hindi niya nakita noon. Pinatay ni Rafael ang baril at ibinaba ito sa isang lumang mesa na puno ng mga papel at lumang libro. "Serafina, ikaw nga ba yan?" Ang boses nito ay puno ng pagtataka. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan?" Pilit na bumangon si Serafina. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang init mula sa posporo ay sumindi sa isang lampara na may maruming salamin, at ang liwanag nito ay nagpakita ng isang silid na tila nabubuhay sa nakaraan. Ang dingding ay natatakpan ng mga lumang artikulo ng pahayagan na nakadikit sa pamamagitan ng pin. Mga larawan ng kanyang mga magulang, mga larawan ng mansyon ng mga Montoya, at mga artikulo tungkol sa kanilang mga negosyo. Ngunit ang pinakamarami ay mga lumang larawan ng isang sasakyan na durog, halos hindi na makilala. Ang sasakyan ng kanyang mga magulang. "Rafael, anong lahat ng ito?" tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay nanginginig habang lumalapit sa dingding na yon. Isang dingding ng mga alaala, at ngayon ay alam na niya mga ebidensya. Lumapit si Rafael. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng may awa. "Ito ang buhay ko mula nang mawala ang mga magulang mo, Serafina. At ito rin ang katotohanang pinilit nilang ibaon sa limot." Hinawakan niya ang isang artikulo tungkol sa aksidente ng mga Alonzo, at sa ilalim nito, isang malaking larawan ng isang maliit na bahagi ng lupa. "Ang lupang ito, Serafina. Ito ang dahilan ng lahat." Umupo si Serafina sa isang lumang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa dingding ng mga alaala. Tiningnan niya ang mga pulang pisi na nagkokonekta sa mga larawan mula sa mga Alonzo patungo sa mga Montoya, patungo sa mga pangalan ng mga politiko at negosyante. Isang komplikadong web ng kasinungalingan at katiwalian. "Ang mga magulang mo." Ang tinig ni Rafael ay malungkot at puno ng sakit. Hindi sila namatay sa isang aksidente. Pinatay sila dahil sa lupang iyon, at ang mga Montoya ang nasa likod ng lahat. Bawat salita ni Rafael ay tila martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Pinatay, hindi aksidente, ang mga Montoya, ang lalaking pinakasalan niya, ang pamilyang inasahan niyang magbibigay sa kanya ng kanlungan, ay siyang pumatay sa kanyang mga magulang. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang saksak. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang buong buhay ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at dugo. Ang sakit ng pagtataksil ay humalo sa matinding galit, isang apoy na dahan-dahang nagliyab sa kanyang dibdib. Si Mateo, alam ba niya? Ang tanong ni Serafina. Ang boses ay halos hindi na marinig. Umiwas ng tingin si Rafael. Hindi siya ang nagplano, pero alam niya. Alam ng buong pamilya Montoya ang lahat. Hindi niya lamang magawang umimik dahil sa takot na mawala ang kanyang mana. Ang mga luha na kanina pa pinipigil ni Serafina ay tuluyang bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit at pagkasuklam. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging isang malaking biro. Isang mapait na katotohanan na hindi niya matanggap. Lumapit si Rafael at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Kinuha nito ang isang bote ng gamot at bulak mula sa isang kahon at sinimulang linisin ang mga sugat sa kanyang mga paa. Ang dulo ng bulak na tumama sa kanyang balat ay tila nagpapawi sa lamig na nararamdaman niya kanina. "Huwag ka nang umiyak, Serafina." Ang malambing na bulong ni Rafael. Ang boses nito ay hindi na ang maanghang na boses na bumati sa kanya kanina, kundi ang boses ng kanyang kalaro noong bata pa sila. Ang mga luha ay hindi makakapaghugas ng dugo. Panahon na para bumangon. Panahon na para lumaban.
Inilabas ni Serafina ang kanyang susi mula sa bulsa. Si Nana Belen, may ibinigay pa siyang isang papel. Sabi niya, may isang tao pa raw sa vegan na may alam. Tumango si Rafael. Oo, may isa pa tayong kailangan mahanap. Isang matandang katulong ng mga Montoya na matagal nang nawawala. Pero kailangan mo munang magpahinga. Halika, kakain muna tayo. At pagkatapos, sisimulan na natin ang lahat. Napatitig si Serafina sa kanyang sarili sa isang lumang salamin na nasa kabilang dulo ng silid. Ang kanyang mukha ay payat at namumutla. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng sakit. Hinaplos niya ang kanyang mahaba at gusot na buhok. Ang buhok na pinag-ingatan niya sa loob ng maraming taon. Ang buhok na gusto ni Mateo. Hinawakan niya ang isang pares ng marumi at kinakalawang na gunting na nakapatong sa mesa. Walang pag-aalinlangan, inilapit niya ito sa kanyang leeg at pinutol ang mahaba niyang buhok. Bawat hibla ay tila nagtatanggal ng isang piraso ng nakaraan. Bawat putol ay isang pahayag. Ang dating Serafina, ang mapagparayang asawa, at inang nagtitiis ay namatay na sa gabing iyon. Ang bagong Serafina na may maikling buhok at matatalim na mata ay tumayo sa harap ng salamin. Ang kanyang hininga ay malalim at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng apoy. Hindi na siya iiyak. Ngayon, maniningil na siya. 6 na buwan ang lumipas mula ng gabing iyon sa ilalim ng tulay ng Delpan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel sa opisina ni Rafael ay napalitan ng amoy ng sariwang kahoy at pinaghalong pintura. Ang amoy ng pag-asa. Sa loob ng isang maliit na bodega sa Cavite, si Serafina, na ngayon ay mas kilala bilang si Ena, ay masikap na nagtatrabaho. Ang kanyang dating makinis na mga kamay, na minsan ay nanginig sa takot, ay ngayoy matatag at puno ng pagdedetermina. Bawat galaw ng kanyang brush ay may layunin. Ang kanyang short hair ay laging nakatali, at ang kanyang mga damit ay laging may bahid ng pintura. Hindi na niya iniisip ang mga mamahaling tela o alahas. Ang tanging nagbibigay halaga sa kanya ngayon ay ang kanyang paggawa, ang bawat disenyo na lumalabas mula sa kanyang isip. Pagkatapos ng mga klase na ibinigay sa kanya ni Rafael tungkol sa batas at negosyo, ibinalik ni Serafina ang kanyang talento sa interior design. Dito, sa gitna ng mga hilaw na kahoy at bakal, nakita niya ang kanyang pagkabuhay muli. Ang bawat curve ng upuan, ang bawat hugis ng mesa, ay tila isang pahayag. Isang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na ang kanyang mga kamay ay hindi lamang para sa paglilingkod, kundi para sa paglikha. Ena, ang boses ni Rafael ay malumanay na gumambala sa kanyang pagtutuon. Lumapit ito sa kanya, may hawak na isang baso ng palamig. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa. Sumasakit na ba ang likod mo? Napangiti si Serafina. Ang ngiting ito ay malayo sa kanyang mga ngiti noon. Hindi na puno ng kapaitang tinatago, kundi ng tunay na kasiyahan. Kailangan ko lang tapusin to, Raf. Malapit na ang deadline. Inilapag ni Rafael ang baso sa tabi niya at sumandal sa pader. I have good news. May kausap akong isang potential investor, si Doña Elena Imperial. Kilala mo siya? Siya ang may-ari ng Imperial Resorts, long-time rival ng Montoya Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Si Doña Elena Imperial, ang pangalang yon, ay laging naririnig sa mundo ng negosyo. Isang matalino at matapang na babae na hindi kailanman yumuko sa kapangyarihan ng mga Montoya. Ang ideya na makikipag-ugnayan siya sa isang katunggali ng kanyang dating pamilya ay nagbigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Kaba na puno ng pag-asa. Talaga? Gusto niya akong kausapin? Tanong ni Serafina. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Tumango si Rafael. Nagustuhan niya ang mga portfolio mo.
Ang mga disenyo mo, Serafina, may kaluluwa. At sa mundong ito ng pera at kapangyarihan, ang kaluluwa ang pinakamahirap hanapin. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, isang alaala ang dumapo sa kanyang isip. Ang kanyang anak, si Maya. Nakita mo ba siya, Raf? Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng pangungulila. Si Maya, okay lang ba siya? Bumuntong hininga si Rafael. Alam niya ang bawat martes ng Serafina. Bawat martes, dadaan siya sa tapat ng eskwelahan ni Maya, pilit na magtatago sa likod ng malalaking puno para lang masilayan ng kanyang anak. Hindi siya pwedeng lumapit. Baka makilala siya at masira ang lahat. Oo, Ena. Malumanay na sagot ni Rafael. Nakita ko siya kanina. Kasama niya ang driver ng mga Montoya. Payat pa rin siya, pero nakangiti habang hawak ang isang libro. Naramdaman ni Serafina ang isang kurot sa kanyang puso. Payat pa rin. Ang kanyang anak ay pinapabayaan. Ang larawan ng kanyang anak na nakangiti ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit kasabay nito ay ang matinding sakit ng pangungulila. Umakyat ang isang mainit na likido sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niyang nilunok ito. Hindi siya iiyak. Hindi na. Kailangan ko ng bilisan. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanyang ginagawa. Mas mabilis, mas malapit ko siyang mababalikan. Habang abala sila sa pagpaplano para sa susunod na araw, binuksan ni Rafael ang radyo sa isang lumang istasyon. Isang balita ang umalingaw-ngaw sa bodega. Sa pinakahuling ulat, ang Montoya Holdings ay nahaharap sa isang malaking kontrobersya matapos akusahan ng paggamit ng substandard na materyales sa kanilang pinakabagong condominium project sa Ortigas. Maraming unit owners ang nagrereklamo sa mga bitak sa dingding at pagtagas ng tubig. Ang presyo ng shares ng kumpanya ay bumagsak ng malaki ngayong araw. Nanigas si Serafina. Ang kanyang puso ay biglang bumilis, ngunit hindi dahil sa kaba. Ito ay isang kakaibang pakiramdam ng pagwawagi. Isang maliit na simula ng pagguho ng imperyo ng mga Montoya. Ang mundo ay nagsisimula nang bumalik sa kanila ang kanilang ginawa. Karma. Ang bulong ni Serafina, ang kanyang nangiti ay hindi nangiti ng kaligayahan, kundi ng matinding pagdedetermina. Tiningnan siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang laban ay nagsisimula pa lang, Serafina. Handang-handa na sila sa iyong pagbabalik. Kinabukasan, lumabas sa balita na magsasagawa ng isang malaking bidding ang Department of Tourism para sa pagpapaganda ng isang historical resort sa Vigan. Ang proyektong ito ay siguradong magbibigay ng malaking kikitain sa sinumang kumpanyang makakakuha ng kontrata. Ang mga Montoya na nagtatangkang linisin ang kanilang imahe ay agad na nagpahayag ng kanilang intensyon na sumali sa bidding. Napatitig si Serafina sa balita sa kanyang lumang tablet. Vigan, ang kanyang bayan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang kaligayahan at kung saan din nag-ugat ang kanyang pinakamatinding trahedya. Ito ang kanyang pagkakataon. Handa na ako, Raf. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng isang bagong lakas. Handa na akong harapin sila. Ang hangin sa Vigan ay may amoy ng lumang kahoy, kape at sariwang empanada, isang pabango ng nakaraan na sumalubong kay Serafina sa kanyang pagbabalik. Hindi siya bumalik bilang Serafina Alonzo, ang dukhang byuda ng Mateo Montoya, kundi bilang si Ena, isang matagumpay na interior designer at kinatawan ng Imperial Resorts, isang kumpanya na matagal nang karibal ng Montoya Holdings. Nakaupo siya sa isang cafe sa Calle Crisologo. Pinagmamasdan ang mga lumang kalesa na dumadaan. Ang bawat hakbang ng kabayo, bawat pagpihit ng gulong ay tila nagdadala sa kanya pabalik sa kanyang kabataan. Dito kasama ang kanyang mga magulang, siya ay maligaya at puno ng pangarap. Ngayon, ang bawat sulok ng bayang ito ay tila isang anino ng nakaraan.
isang paalala ng kanyang mga nawala. You look different. Ang boses ni Rafael ay gumambala sa kanyang malalim na pag-iisip. Umupo ito sa tapat niya. May hawak na 2 tasa ng kape. Pero ang mga mata mo, hindi nagbago. May apoy pa rin. Ngumiti si Serafina, isang ngangiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Ang apoy na yan, Raf, ang nagpapanatili sa akin. Wala nang makakapawi nito hanggat hindi ako nakakakuha ng hustisya para sa mga magulang ko at para kay Maya. Inilapag ni Rafael ang kape sa kanyang harapan. Nahanap ko na ang matandang katulong, Serafina. Si Manang Elena. Matagal siyang nagtatago sa isang liblib na baryo sa Ilocos Norte, pero takot pa rin siya. Takot sa mga Montoya. Bakit? Tanong ni Serafina. Ang kanyang panga ay nagpatigas. Anong alam niya? Bumuntong hininga si Rafael. Marami. Na siya ang nakakita kay Don Esteban na nakikipag-usap sa isang kilalang killer for hire bago ang aksidente ng mga magulang mo. Na siya ang inutusan ng mga Montoya na ilagay ang isang device sa sasakyan ng papa mo para sirain ang preno. Naramdaman ni Serafina ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi na siya nasurpresa sa impormasyon, ngunit ang detalye ng kung paano pinatay ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng isang matinding sakit sa kanyang dibdib, isang tahimik na pagpatay, isang detalyadong pagpaplano. Kailangan natin siyang kumbinsihin, sabi ni Serafina. Ang kanyang boses ay matatag. Kailangan niyang magsalita. Sa loob ng 3 araw, naging abala si Serafina sa paghahanda para sa bidding. Ang kanyang mga disenyo para sa resort ay hindi lamang basta mga gusali, kundi mga kwento ng vegan, ang mga lumang bahay na bato, ang mga taniman ng tabako, ang mga naglalayag na bangka sa dagat. Ito ay isang pagkilala sa kanyang pamana, isang pagkilala sa kanyang mga magulang. Dumating ang araw ng bidding. Ang grand ballroom ng pinakamalaking hotel sa Vigan ay puno ng mga negosyante at opisyal ng gobyerno. Sa isang sulok, nakaupo si Serafina sa tabi ni Doña Elena Imperial na nagbigay sa kanya ng tiwala at pagkakataon. At sa kabilang banda, nakita niya sila, ang pamilya Montoya. Si Don Esteban na may mapagmataas na tingin, si Doña Pilar na nakasuot ng mamahaling damit at alahas, ang kanyang mukha ay puno ng huwad ng ngiti. At si Mateo na nakatingin sa mga papel sa kanyang harapan, tila malalim ang iniisip. Sa tabi niya ay si Vanessa, na ang mga mata ay nanunungkit sa bawat sulok ng silid, naghahanap ng anumang pagkakakitaan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata ni Mateo. Sa loob ng isang sandali, tila bumalik ang lahat ng alaala, ang kanilang kasal, ang kanilang unang paghaharap sa mansyon. Ngunit ang mga mata ni Serafina ngayon ay walang bakas ng pagmamahal, tanging lamig, at pagdedetermina. Mabilis itong umiwas ng tingin, tila natatakot sa nag-aalab na apoy sa mga mata ni Serafina. Nagsimula ang presentasyon ng bawat kumpanya. Isa-isa nilang ipinakita ang kanilang mga disenyo. Ang mga Montoya ay nagpakita ng isang modernong disenyo, puno ng glass at steel, na tila hindi angkop sa historical na ambience ng Vigan. Nang magsalita si Mateo, ang kanyang boses ay walang sigla at puno ng kabagutan. Dumating ang pagkakataon ni Serafina. Tumayo siya, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Habang ipinapakita niya ang kanyang mga disenyo, hindi lamang siya nagpakita ng mga bahay, kundi isang kwento, isang pagbabalik-tanaw sa nakaraan na may modernong twist. Ang bawat detalye ay puno ng pagmamahal at paggalang sa kultura ng Vigan. Ang mga opisyal at negosyante ay napapangiti at tumatango, malinaw na humahanga sa kanyang gawa. Habang nagpe-present siya, muli niyang tiningnan si Mateo. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagkabagot, unti-unti itong napuno ng pagtataka at pagkatapos ay paghanga. Tila nakikita nito ang dating Serafina, ang babaeng puno ng pangarap at talento.
na inililibing niya sa loob ng mansyon. Natapos ang presentasyon, ang mga hurado ay umupo upang pag-usapan ang kanilang desisyon. Naghintay sila sa isang tense na katahimikan. Ang bawat paglipat ng papel, bawat bulong, ay tila isang malakas na tunog sa silid. Biglang tumayo si Don Esteban. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Lumapit siya sa isang opisyal ng gobyerno at bumulong. Ang opisyal ay tumango at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Serafina nang may pagdududa. Naramdaman ni Serafina ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi pa man niya nakukuha ang proyekto, sinisiraan na siya ng kanyang biyenan. Announcement. Ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang magwawagi sa bidding na ito ay walang iba kundi nagkasalubong ang mga mata ni Serafina at Mateo. Sa mga mata ni Mateo, nakita niya ang isang bahagyang pagsisisi, isang alaala ng kung ano ang maaaring naging sila. Ngunit para kay Serafina, ang tingin na yon ay isang paalala lamang ng kasinungalingan at pagtataksil. Montoya Holdings! Napatigil ang mundo ni Serafina. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang puso ay biglang lumubog. Ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang disenyo ay nawalan ng saysay. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang tuluyang pagkabigo, isang tinig ang sumigaw mula sa likuran. Mali yan! Lumingon ang lahat. Si Manang Elena, ang matandang katulong na may nanginginig na katawan ngunit matatag na mga mata, ay nakatayo sa likuran. Hawak ang isang makapal na folder. Sa kanyang tabi ay si Rafael na nakangiti ng may pagwawagi. May ebidensya kami na ang Montoya Holdings ay nandaraya sa bidding na ito. At mayroon pa silang mas malaking kasalanan, ang pagpatay sa mga Alonzo. Ang buong ballroom ay nabalot ng gulat at kaguluhan. Ang mga kamera ng media ay agad na umikot at ang mga ilaw ng flash ay nagliwanag sa buong silid. Napatayo si Don Esteban. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot at galit. Si Mateo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Ang pagbabalik ni Serafina ay hindi lamang isang simpleng pagbabalik ng isang designer. Ito ay isang pagbabalik ng hustisya. Ang malakas na ingay ng mga kamera at ang bulungan ng mga tao ay halos lumamon sa Grand Ballroom. Ang mga salita ni Manang Elena, pagpatay sa mga Alonzo, ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang mitya na sumindi sa isang malaking imbakan ng dinamita. Nakatayo si Serafina sa tabi ni Doña Elena Imperial na ngayon ay nakangiti ng may paghanga. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding galit na matagal nang kinimkim. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Don Esteban na ang muka ay namutla sa matinding galit at takot. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay umumbok at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagpipigil. Mga sinungaling, pinagtatawanan lang ninyo ang pamilya ko. Ang hiyaw ni Don Esteban, ang kanyang boses, ay tila isang nagngangalit na kulog. Akmang susugurin niya si Manang Elena, ngunit hinarangan siya ng mga pulis na agad na umakyat sa entablado. May warrant of arrest kami, Ginoong Montoya. Ang matigas na sabi ng isang opisyal, hawak ang isang papel. Marami na kaming ebidensya laban sa inyo, simula sa pandaraya sa bidding hanggang sa mga aligasyon ng homicide. Nanigas si Don Esteban. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay unti-unting nanghina. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting gumuho sa gitna ng publiko. Si Doña Pilar, na kanina'y ngumingiti pa sa mga kakilala, ay agad na lumapit sa kanyang asawa. Esteban, ano ba ang nangyayari? Sino ang mga babaeng ito? Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at huwad na inosente. Ngunit ang mga mata ni Vanessa ay nanatili kay Serafina. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mapanganib na titig. Alam niyang ito na ang simula ng tunay na labanan.
Si Mateo naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginginig. Ang lahat ng kasinungalingan at pagtatago ay tila bumalik sa kanya sa isang iglap. Tiningnan niya si Serafina na ngayon ay nakatayo ng matatag at puno ng kapangyarihan. Hindi na ito ang babaeng kilala niya, ang mapagparayang asawa na laging nakayuko. Ngayon, isa na itong mandirigma. Sa gitna ng kaguluhan, si Rafael ay lumapit kay Serafina. Ito na ang simula, Serafina. Handa ka na ba? Tumango si Serafina. Ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na takot, kundi isang matinding pagdedetermina. Matagal na akong handa, Raf. Kinabukasan, ang buong bansa ay nabalot ng balita. Ang Montoya Holdings ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. Ang mga pahayagan ay puno ng mga headline tungkol sa mga alegasyon ng pandaraya at pagpatay. Ang mga larawan ni Serafina, ni Manang Elena, at ni Rafael ay nasa bawat front page. Ang kanyang kwento, ang kwento ng isang inang inaagawan ng anak at asawang pinatay ang kanyang mga magulang, ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Sa isang press conference, si Attorney Jose Miranda, ang bagong abogado ni Serafina na inirekomenda ni Doña Elena, ay ipinaliwanag ang lahat. Ang aming kliyente, Ginang Serafina Alonzo, ay hindi lamang isang biktima ng marital infidelity at financial manipulation. Siya ay biktima ng isang sistematikong pagpatay na pinlano ng pamilya Montoya. Mayroon kaming mga matibay na ebidensya, kabilang ang testimonya ng isang eyewitness at mga dokumentong magpapatunay sa kanilang krimen. Ang mga Montoya, sa kabilang banda, ay naglabas din ng sariling pahayag. Si Don Esteban, na ngayon ay nasa ilalim ng house arrest, ay mariing itinanggi ang lahat ng akusasyon. Si Doña Pilar naman ay nagsagawa ng isang emosyonal na panayam. Pilit na ipinapakita ang kanilang pamilya bilang biktima ng blackmail at inggit. Hindi totoo ang lahat ng ito, ang sabi ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng pag-arte. Ang aking manugang, si Serafina, ay may matagal ng problema sa kaisipan. Nagkaroon na siya ng mental breakdown, kaya nga namin siya sinubukang tulungan. Ngunit ngayon, ginagamit niya ang mga imbento niyang kwento para sirain ang aming pamilya at ang reputasyon ng aming anak na si Mateo. Narinig ni Serafina ang panayam sa isang lumang telebisyon sa opisina ni Rafael. Ang mga salita ni Doña Pilar ay tila mga panibagong patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sinisiraan na naman nila siya. Pilit siyang ginagawang baliw. Don't mind her, Serafina, ang sabi ni Rafael, na abala sa paggawa ng mga ulat. Ginagawa lang nila yan para ilihis ang issue, pero huli na sila. Ngunit ang mga salita ay tumagos pa rin kay Serafina. Ang kanilang pagtatangka na gawin siyang hindi matino ay may isang malalim na layunin, ang tuluyang tanggalin ang kanyang karapatan kay Maya. Samantala, sa mansyon ng mga Montoya, nanginginig si Mateo habang pinapanood ang balita. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang ama ay nasa ilalim ng investigasyon. Ang kanyang ina ay pilit na nagtatanggol sa kanilang pamilya. At ang kanyang asawa ay ngayon ay isang mandirigma na lalaban para sa hustisya. Mateo, ang malambing na tinig ni Vanessa na lumapit sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating maging matatag. Kung hahayaan nating manalo si Serafina, mawawala sa atin ang lahat, pati si Maya. Tiningnan ni Mateo si Vanessa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong gagawin natin, Vanessa? Ngumiti si Vanessa, isang ngangiti na puno ng dilim at pagdedetermina. Simple lang. Kung ayaw nilang lumaban ng malinis, lalaban tayo ng mas marumi. We will make sure that Serafina Alonzo will never
ever get her daughter back. I will make sure she is truly declared unfit to be a mother, and I know just how to do it. Sa labas, ang araw ay sumisikat sa kalangitan ng Maynila. Ngunit para kay Serafina, ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang mga anino ng nakaraan ay mas lalong lumalaki. Alam niyang hindi ito magiging madali at handa siyang harapin ang lahat ng pagsubok para sa hustisya at para sa kanyang anak. Ang bawat pagpasok ni Serafina sa korte ay tila isang bagong yugto ng krusada. Ang dating Serafina Alonzo na naglakad sa mga marmol na sahig ng mansyon ng mga Montoya ay matagal nang nawala. Ngayon, si Ena, ang babaeng may matatag na mga mata at maikling buhok, ay humaharap sa isang hukuman na tila isang modernong arena, isang lugar kung saan ang katotohanan ay madalas na natatalo sa kapangyarihan at kasinungalingan. Sa unang araw ng pagdinig para sa kustodya ni Maya, ang korte ay napuno ng mga tao. Ang mga reporter ay nakabantay at ang mga upuan ng publiko ay halos mapuno ng mga sumusuporta kay Serafina, na karamihan ay mga miyembro ng Women's Rights Advocacy Group na tinulungan ni Doña Elena Imperial. Sa kabilang panig, nakaupo ang pamilya Montoya. Si Don Esteban na may mapagmataas pa ring tindig sa kabila ng kasong kinakaharap. Si Doña Pilar na nakasuot ng itim na belo, pilit na pinapakita ang kanyang sarili bilang isang nagdadalamhating lola. At sa gitna nila, si Vanessa na ang mga mata ay puno ng lamig at pagdedetermina. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mateo na ang muka ay payat at walang ekspresyon, tila isang anino ng kanyang dating sarili. Nagsimula ang pagdinig at ang unang tumayo ay ang abogado ng mga Montoya. Sunod-sunod na iniharap ang mga ebidensya at mga saksi, mga tauhan ng mga Montoya na pinaghandaan ni Vanessa. Ayon sa aming mga saksi, ang panimula ng abogado, si Ginang Serafina Alonzo ay isang pabaya at iresponsableng ina. Mayroon kaming testimonya mula sa dating yaya ni Maya na nagsasabing madalas daw siyang marinig na sumisigaw at nagwawala sa loob ng bahay. Di sunod na tumayo ang isang babae na nagpakilala bilang isang eksperto sa child psychology na nagsabing si Serafina ay may unstable emotional state at unfit na maging ina. Ang mga salita nito ay tila matutulis na karayom na tumutusok sa puso ni Serafina. Tinatakpan ni Vanessa ang kanyang sariling bibig na tila nagpipigil ng pagtawa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig nang mapanukso kay Serafina. Naramdaman ni Serafina ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Pilit niyang pinipigil ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Wala siyang ginawa kundi ang mahalin at protektahan si Maya. Ngayon, ginagawa siyang halimaw sa harap ng batas. Puno ito ng kasinungalingan. Ang galit na bulong ni Serafina kay Attorney Miranda. Hindi ako kailanman naging pabaya. Hayaan mo sila. Ang kalmadong bulong ng abogado. Mas marami silang sinasabi. Mas lalo silang bumababa. May oras tayo. Dumating ang pagkakataon ni Doña Pilar. Tumayo ito sa testimonya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang aking apo, si Maya, ay lumaki sa aming pangangalaga. Ang kanyang ina, Serafina, ay matagal nang may problema sa sarili. Inalagaan namin siya dahil awa kami sa kanya na walang pamilya. Pero hindi niya kayang pangalagaan ang kanyang anak. Ang mga Montoya ang kanyang pamilya ngayon. Ang mga Montoya ang nagbibigay sa kanya ng kinabukasan. Ang utang na loob na isinusumbat ni Doña Pilar ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Serafina. Inilalarawan nila siya bilang isang walang utang na loob na babae, isang palamunin na ngayon ay sumisira sa pamilyang kumupkop sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit ay nang tawagin sa witness stand si Mateo.
Naglakad ito papunta sa upuan. Ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Tiningnan niya si Serafina ng isang saglit, isang tingin na puno ng pagod. Ngunit hindi siya nagsalita. Ginoong Mateo Montoya, ang tanong ng kanyang abogado. Sa tingin niyo ba, ang inyong asawa na si Serafina Alonso ay karapat-dapat na mag-alaga sa inyong anak? Yumuko si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mic. Ako, ako po ay, gusto ko lang na maging ligtas ang aking anak. Gusto ko lang na maging masaya siya. Walang malinaw na sagot. Walang pagtatanggol. Walang pagsuporta. Ang kanyang kawalan ng boses ay isang malaking dagok kay Serafina. Ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng malakas. Ang mga salita ni Mateo ay tumagos sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Hindi siya ipinagtanggol ng taong minahal niya. Ang kanyang karuwagan ay nagbigay ng pahintulot sa pagpapatuloy ng kanilang kasinungalingan. Sa huling bahagi ng araw, pinayagan si Serafina na makita si Maya. Ngunit sa ilalim lamang ng mahigpit na pagbabantay ni Vanessa at ng kanyang mga gwardya. Sa isang silid sa gilid ng korte, nakita ni Serafina ang kanyang anak. Maliit pa rin si Maya at ang kanyang mga mata ay malungkot. Maya, anak. Ang bulong ni Serafina habang lumalapit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang anak, umatras si Maya. Ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa suot ni Vanessa. Ayoko po sa inyo, Mama Serafina. Ang mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay tila inutusan. Bad po kayo. Sabi po ni Mama Vanessa, mabuti po na wala na kayo. Naramdaman ni Serafina ang pagguho ng kanyang mundo sa loob lamang ng isang sandali. Ang kanyang sariling anak ay tinatalikuran siya. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang malaking bato. Gusto niyang yakapin si Maya, ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagdududa. Maya, anak. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi totoo ang lahat ng iyan. Mahal na mahal ka ni Mama. Ngunit umiling si Maya. Uwi na po tayo, Mama Vanessa. Ayoko po rito. Hinila ni Vanessa si Maya palayo mula kay Serafina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagwawagi. Sige, Serafina, tingnan mo ang ginagawa mo. Sinisira mo ang buhay ng anak mo. Bakit hindi ka na lang sumuko? Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Serafina. Ang mga salita ni Maya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay walang binatbat sa sakit ng pagtalikod ng kanyang anak. Kinabukasan, sa pagpapatuloy ng pagdinig, ipinahayag ng hukom ang isang pansamantalang desisyon. Dahil sa mga testimonya at ebidensya na iniharap at para sa kapakanan ng bata, ang kustodya ni Maya Montoya ay pansamantalang ibibigay sa pamilya Montoya. Si Ginang Serafina Alonso ay pansamantalang hindi papayagang makalapit o makipag-ugnayan sa bata hanggat hindi pa natatapos ang buong pagdinig at maipapakita niya ang kanyang kakayahang maging isang responsableng ina. Napadilat si Serafina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Pansamantalang hindi papayagan? Ito na ang sinasabi ni Vanessa. Bumalik si Serafina sa kanyang upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanlalambot. Nakita niya si Maya na hinahawakan ng kamay ni Vanessa at sabay silang lumabas ng korte. Ang bata ay hindi man lang lumingon sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang laban, ay tila nawalan ng saysay. Ang kanyang anak ay malayo sa kanyang mga bisig at ang mga Montoya ay nagtagumpay sa unang bahagi ng kanilang madilim na plano. Ang kanyang puso ay puno ng isang matinding sakit, isang sugat na mas malalim pa kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Ang desisyon ng korte ay tila isang malaking pader na bumagsak sa mundo ni Serafina. Pansamantalang hindi niya makikita ang kanyang anak. Ang mga salita ni Maya
Ang pagtalikod ng bata sa kanya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Hindi na siya umiiyak. Wala nang luha na lalabas. Ang kanyang puso ay tila naging bato sa tindi ng sakit. Sa opisina ni Rafael, ang katahimikan ay mabigat. Si Serafina ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Si Rafael at Attorney Miranda ay abala sa pagrerepaso ng mga dokumento. Pilit na naghahanap ng butas sa depensa ng mga Montoya. Hindi ko na alam, Raf. Ang mahinang bulong ni Serafina, ang kanyang boses ay paos. Paano ko lalabanan ang lahat ng ito? Nakuha na nila si Maya. Napaniwala na nila ang anak ko na masama ako. Lumapit si Rafael at umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Huwag kang sumuko, Serafina. Ito ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawalan ka ng pag-asa, pero hindi natin hahayaan yan. Ang problema, Serafina, ang sabi ni attorney, Miranda, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Malakas ang testimonya ng mga Montoya. Mayaman sila. Marami silang pwedeng suhulan. Kailangan natin ng isang bagay na sisira sa kanilang kredibilidad ng tuluyan. Isang bagay na hindi nila kayang itago. Naalala ni Serafina ang lumang papel na ibinigay ni Nana Belen na ngayon ay nasa loob ng isang safe sa opisina ni Rafael. Ang address at ang susi, ang huling pag-asa niya. Yung papel ni Nana Belen, sabi ni Serafina, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng ningning. Ang huling nakasulat doon ay isang address at isang pangalan. Joaquin Beltran, lawyer ng papa ko dati. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Si Attorney Beltran, matagal na siyang nagretiro. Alam kong ayaw na niyang makialam sa mga Montoya. Bakit hindi ko naisip iyon? Dahil alam ng lahat na takot na siya sa mga Montoya, ang sabi ni Serafina. Pero si Nana Belen, alam niya ang isang bagay na makakapagpabago ng isip ni Attorney Beltran. Kinabukasan lumuwas si Serafina at Rafael sa isang liblib na bayan sa Laguna. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, narating nila ang isang lumang bahay na tila iniwan na ng panahon. Ang gate ay kinakalawang at ang bakuran ay puno ng matataas na damo. Dito nakatira si Attorney Beltran. Bulong ni Rafael, nagtatago mula sa mundo at mula sa mga Montoya. Binuksan nila ang gate na lumikha ng isang matinis na tunog. Lumapit sila sa pinto at kumatok. Isang matandang babae ang nagbukas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sino kayo? Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay maingat. Nandyan po ba si Attorney Joaquin Beltran? Tanong ni Rafael. Kailangan po namin siyang makausap. Tungkol po ito sa mga Alonso. Ang mukha ng matandang babae ay nanigas. Wala siya rito. Umalis na siya. Huwag na kayong bumalik. Akmang isasara nito ang pinto. Ngunit mabilis na hinarangan ni Serafina ang paggalaw ng pinto. Teka lang po, ang sabi ni Serafina. Ito po ang binigay sa akin ni Nana Belen. Inilabas niya ang susi. Sabi niya, ito daw po ang magbubukas ng isang bagay na matagal nang nakatago para kay Attorney Beltran. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae sa pagkakita sa susi. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang abutin niya ito. Ikaw nga si Serafina? Tumango si Serafina. Pinapasok sila ng matandang babae sa loob. Ang bahay ay madilim at puno ng mga lumang kagamitan. Sa gitna ng sala, nakita nila si Attorney Beltran. Nakaupo ito sa isang wheelchair, payat at matanda na. Ang kanyang mga mata ay malalim at malungkot. Joaquin, ang bulong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Tumingala si Attorney Beltran. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Serafina. Serafina, buhay ka. Akala ko patay ka na. Ikinuwento ni Serafina ang lahat. Ang pagpatay sa kanyang mga magulang, ang pagtataksil ni Mateo, ang pagkuha kay Maya.
Pinakinggan ni Attorney Beltran ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang lahat, Serafina, ang mahinang sabi ni Attorney Beltran. Pero pinagbantaan nila ang pamilya ko. Pinagbantaan nila ang buhay ng aking anak. Alam ko po, ang sabi ni Serafina. Pero ngayon, hindi na po kayo nag-iisa. Nandito po kami. At may susi po ako. Ibinigay ni Serafina ang susi kay Attorney Beltran. Tiningnan ito ng matandang abogado ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga ala-ala. Ang susing ito, ang sabi ni Attorney Beltran, ay magbubukas ng isang lumang safety deposit box sa bangko. Sa loob noon ay naroon ang tunay na ebidensya ng pagpatay sa mga magulang mo, mga dokumento, mga audio recordings, at mga testimonya na matagal nang itinago. Naramdaman ni Serafina ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang huling armas na makakasira sa mga Montoya. Ngunit hindi yan ang pinakamahalaga, Serafina. Ang sabi ni Attorney Beltran, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang pinakamahalaga ay ang isang sulat. Isang sulat na isinulat ng iyong ama bago siya namatay. Isang sulat na magsasabi sa lahat ng kanyang nalalaman at magpapatunay sa kanyang pagmamahal sa iyo at kay Maya. Ang sulat, ang pagmamahal ng kanyang ama. Ito ang magiging sandata niya, hindi lamang para sa hustisya, kundi para sa kanyang sariling paghilom. Sa gabing iyon, matapos ang kanilang pagbisita, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang susi at ang sulat ay hindi lamang mga ebidensya. Ito ay ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, at ang kanyang dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Ang laban hindi lamang para sa kanya, kundi para sa legacy ng kanyang mga magulang at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid ay tila nagbigay ng panibagong lakas kay Serafina. Ang pagbisita kay Attorney Beltran ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng pag-asa, kundi ng isang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang puso. Hawak niya ang lumang susi na tila isang hiyas, isang tulay sa nakaraan at sa hustisyang hinahangad niya. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa bangko. Si Serafina, kasama si Rafael at Attorney Miranda, ay bumaba sa malamig at tahimik na vault. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay nagpalabas ng tunog ng kanilang paglapit sa katotohanan. Ibinigay ni Serafina ang susi sa manager ng bangko at kasunod nito ay ang marahang pagbukas ng isang lumang safety deposit box. Sa loob, naroon ang isang makapal na stack ng mga dokumento, ilang cassette tapes at isang selyadong sobre na may sulat ni kamay ng kanyang ama. Ang pangalan niya, Serafina, ay nakasulat doon ng may pagmamahal. Nanginginig ang mga kamay ni Serafina habang kinuha niya ang sobre. Ang mga dokumento at tapes ay iniabot niya kay Attorney Miranda upang suriin. Ngunit ang sulat ng kanyang ama, ito ay para lamang sa kanya. Umuwi sila sa opisina ni Rafael. Habang si Attorney Miranda ay abala sa pagsusuri ng mga ebidensya, umupo si Serafina sa isang sulok. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pananabik. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre ang kanyang sulat kamay. Ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na amoy ng pabango ng kanyang ama ay biglang bumalik sa kanyang gunita. Tila naroon muli ang kanyang ama, nakaupo sa tabi niya at nagkukwento. Nagsimula siyang magbasa. Mahal kong Serafina, ang panimula ng sulat, ang bawat salita ay tila bumubulong sa kanyang tainga. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan na ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari na. Alam kong hindi ako magtatagal. Ang mga Montoya, sila ay mga gutom na buwaya na handang sumira ng pamilya para lamang sa yaman at kapangyarihan.
Bawat linya ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala ng kanyang ama. Ikinuwento nito ang pagbabanta ng mga Montoya, ang kanilang pagnanais na agawin, ang lupang ipinaglaban ng kanyang ama. Hindi ko ipagbibili ang lupa natin, anak. Iyan ang pamana natin. Iyan ang simbolo ng ating dangal. Alam kong malalagay ako sa panganib, kaya't inihanda ko ang lahat ng ebidensya na ito. Ginawa ko ito hindi lamang para sa hustisya, kundi para protektahan ka. Sana ay mapatawad mo ako sa lahat ng sakit na maaring idulot nito. Bumalik sa gunita ni Serafina ang mainit na haplos ng kamay ng kanyang ama. Ang mga araw na ipinapasyal siya nito sa bigan, ang mga kwento nito tungkol sa dangal at integridad. Ang mga alaalang iyon ay tila naghilom sa mga sugat na idinulot ng mga Montoya. At para kay Mateo, patuloy ng sulat, alam kong mahal mo siya, ngunit anak, ang pag-ibig na nakabase sa kasinungalingan ay hindi magtatagal. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang puso mo ay puro. Sana ay makakita ka ng tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na magbibigay sa iyo ng lakas, hindi ng takot. At para kay Maya, mahal na mahal ka ng lolo. Bantayan mo siya, Serafina. Iligtas mo siya sa mundong puno ng dilim ng mga Montoya. Hindi man ako makakasama sa'yo, lagi akong nasa puso mo. Lumaban ka, anak, para sa dangal ng pamilya natin, para sa kinabukasan ng anak mo, at para sa iyong sarili. Mahal kita, mahal na mahal. Ang mga luha ni Serafina ay dahan-dahang pumatak sa papel na tila mga perlas na nagbasa sa tinta. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagmamahal, isang pagmamahal na lumampas sa kamatayan. Ang kanyang ama ay hindi siya iniwan. Patuloy itong bumubulong sa kanya, nagbibigay lakas. Serafina, ang boses ni Attorney Miranda ay puno ng pananabik. Mayroon tayong malaking problema. Ang mga audio recordings, malinaw na naririnig dito ang boses ni Don Esteban na nag-uutos na sirain ang sasakyan ng papa mo. At mayroong mga pagbabayad sa isang bank account na pag-aari ng isang kilalang hired killer. Ito na ang hinahanap natin. Ngunit para kay Serafina, ang pinakamalaking ebidensya ay hindi ang mga recording o ang mga dokumento. Ito ay ang sulat. Ang sulat ng pagmamahal ng kanyang ama na nagbigay sa kanya ng dahilan upang lumaban ng higit pa sa hustisya para sa paghilom ng kanyang kaluluwa. Ito na ang pagtatapos nila. Serafina, ang sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedetermina. Panahon na para gumanti. Ngunit umiling si Serafina, ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ito pagganti, Raf. Ito ay pagkuha ng hustisya at hindi lang para sa akin, para ito sa lahat ng biktima ng mga Montoya. Samantala, sa mansyon ng mga Montoya, si Don Esteban ay halos mabaliw sa galit. Nakarating sa kanya ang balita na nakuha na ni Serafina ang mga ebidensya. Ang kanyang imperyo ay gumuho na sa kanyang harapan. Si Raulo, ang sigaw ni Don Esteban, ang kanyang mga kamay ay humahampas sa lamesa. Ang tunog ay kumalat sa buong silid. Hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Vanessa, may naisip ka na bang paraan para pigilan siya? Ngumiti si Vanessa, isang ngiti na puno ng dilim. Mayroon po. Hindi siya maaaring maging epektibong saksi kung mawawala ang kanyang kredibilidad. At ano pa ba ang mas magandang paraan para sirain ang isang ina kaysa sa ipakita na siya mismo ang nagpapabaya sa kanyang anak? Sa sumunod na linggo, naghahanda sila para sa huling pagdinig sa korte. Ngunit para kay Serafina, ang laban ay hindi na tungkol sa yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kanyang dangal, sa alaala ng kanyang mga magulang at sa kalayaan ng kanyang anak. Ang sulat ng kanyang ama ay kanyang pananggalang, ang kanyang espada. Handa na siyang harapin ang lahat. Ang araw ng huling pagdinig ay bumungad na may mabigat na kapaligiran. Ang kalangitan sa Maynila ay kulay abo. Tila sumasalamin sa tensyon.
na bumabalot sa korte. Si Serafina ay nakaupo sa tabi ni na Rafael at attorney. Miranda, ang kanyang puso ay matatag. Ngunit naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Sa bulsa ng kanyang blazer, naroon ang nakatiklop na sulat ng kanyang ama, ang kanyang anting-anting. Sa kabilang panig, ang pamilya Montoya ay nakaupo ng may matigas na mukha. Si Don Esteban ay may mga mata ng isang nasugatang hayop na handang lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Si Doña Pilar ay patuloy na nagpapanggap na isang biktima, habang si Vanessa ay nagtatago sa likod ng isang huwad ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanunungkit kay Serafina. Si Mateo ay nakaupo sa gitna nila. Ang kanyang mukha ay mas payat kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nagsimula ang pagdinig. Isinagawa ang huling testimonya mula sa magkabilang panig. Unang tumayo si Attorney Miranda. Iniharap niya ang lahat ng mga ebidensya, ang mga dokumento, ang mga audio recordings at ang testimonya ni Manang Elena. Ang boses ni Don Esteban na nag-uutos na sirain ang sasakyan ng mga Alonso ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom na tila isang hatol mula sa langit. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng mga tala at ang bulungan ng mga tao ay lumakas. Narito ang lahat ng patunay, ang matatag na sabi ni Attorney Miranda, na ang mga Montoya ay hindi lamang nandaraya sa negosyo, kundi sila rin ang responsable sa pagpatay sa mga magulang ni Ginang Serafina Alonso. Ang kanilang kasakiman ay walang hanggan. Napatingin si Serafina kay Don Esteban. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ngunit wala siyang magawa. Ang ebidensya ay masyadong matibay, ngunit hindi pa tapos ang laban. Tumayo ang abogado ng mga Montoya na may ngiti ng panlilinlang. Ginang Serafina Alonso, ang kanyang sabi, mayroon kaming ebidensya na kayo mismo ang nagpapabaya sa inyong anak. Mayroon kaming mga larawan at testimonya na magpapatunay na kayo ay isang irresponsableng ina, isang babaeng mas abala sa paghahanap ng yaman kaysa sa pag-aalaga sa kanyang sariling dugo. Ipinakita ng abogado ang mga larawan ni Serafina na abala sa pagtatrabaho sa kanyang bodega, na may bahid ng pintura sa kanyang damit. May mga larawan din kung saan si Serafina ay nakatayo sa labas ng eskwelahan ni Maya, nagtatago sa likod ng isang puno. Tingnan niyo po, kagalang-galang na hukom, ang sabi ng abogado. Ito ang isang ina na piniling magtrabaho kaysa sa alagaan ng kanyang anak. Ang isang ina na pilit na nagtatago mula sa kanyang sariling anak. Ang isang ina na walang alam gawin, kundi ang ipagpatuloy ang kanyang walang katapusang paghihiganti. Umatras ang abogado, ang kanyang ngangiti ay puno ng pagwawagi. Ang mga mata ni Vanessa ay nakatitig kay Serafina ng may pagmamataas. Tila sinasabi nito, wala kang magagawa. Naramdaman ni Serafina ang pagbigat ng kanyang paghinga. Ang mga larawan ay totoo. Nagtrabaho siya ng husto. Nagtago siya para hindi makilala. Ngunit ginawa niya ang lahat ng yon para kay Maya, para maibalik ang kanyang anak. Ngayon, ginagamit nila ang kanyang pagmamahal laban sa kanya. Ginang Alonso, ang sabi ng hukom, mayroon ka bang gustong sabihin bilang depensa? Dahan-dahang tumayo si Serafina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Tiningnan niya ang pamilya Montoya. Pagkatapos, tumingin siya kay Mateo, na nakaupo pa rin ng walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Wala po akong idedepensa sa aking sarili tungkol sa mga larawang iyan. Ang sabi ni Serafina, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Lahat ng aking ginawa, simula nang ako ay itapon nila sa lansangan, ay ginawa ko para sa aking anak, para kay Maya. Inilabas niya ang nakatiklop na sulat ng kanyang ama. Ito po ang sulat ng aking ama, na isinulat niya bago siya pinatay ng mga Montoya. Ibinigay niya ang sulat sa hukom. Sa sulat na ito,
Sinabi niya sa akin na lumaban ako, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa akin at para kay Maya. Nagsimulang basahin ng hukom ang sulat. Ang katahimikan ay bumalot sa buong courtroom at ang bawat salita ng sulat ay narinig ng lahat. Ang pagmamahal ng kanyang ama, ang kanyang huling habilin, ang kanyang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tumago sa mga puso ng mga nakikinig. Ang aking ama, patuloy ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ay pinatay dahil sa kasakiman ng mga Montoya. Ang aking asawa, si Mateo, ay alam ang lahat, ngunit pinili niyang maging sunod-sunuran sa kanyang pamilya. Kinuha nila sa akin ang lahat, ang aking pamilya, ang aking dignidad, at ang aking anak. Ngayon, ginagamit nila ang pagmamahal ko sa anak ko laban sa akin. Ginagawa nila akong isang masamang ina, samantalang sila ang nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Napatingin si Serafina kay Mateo. Mateo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi ko maintindihan. Bakit mo hinayaang mangyari ang lahat ng ito? Bakit mo hinayaang sirain nila ang ating pamilya? Bakit mo hinayaang mawala sa akin si Maya? Biglang umangat ang tingin ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Serafina, ang kanyang boses ay basag. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ni Serafina ang kanyang asawa at sa wakas, naramdaman niya ang isang paglaya. Hindi na siya galit kay Mateo. Ang pakiramdam na yon ay napalitan ng awa. Awa sa isang lalaking nawalan ng dangal at pagmamahal dahil sa takot at kasakiman. Hindi ko kayo kinagagalitan, mga Montoya, ang sabi ni Serafina. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapayapaan. Awa ang nararamdaman ko para sa inyo. Awa, dahil ang lahat ng yaman at kapangyarihan ninyo ay hindi kailanman magbibigay sa inyo ng tunay na kaligayahan. Awa dahil nawala na sa inyo ang inyong kaluluwa. Ang katahimikan ay bumalot sa buong courtroom. Ang mga salita ni Serafina ay tila mga pananampalataya na tumago sa puso ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Maya na nakaupo sa tabi ni Vanessa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Ang tanging gusto ko, ang sabi ni Serafina, ay ang kaligtasan ng aking anak, ang hustisya para sa aking mga magulang at ang kapayapaan sa aking puso. Naramdaman niya ang pagpalo ng martilyo ng hukom. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, naghudyat ng katapusan ng isang mahabang labanan. Ang korte ay nagbigay ng desisyon. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa courtroom, na tila nagtatakda ng katapusan ng isang mahabang paghihirap. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng hukom ay malinaw at matatag, na nagbigay ng katarungan sa mga biktima at hustisya sa mga nagkasala. Sa kasong ito laban sa pamilya Montoya, ang hukom ay nagsalita. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya, testimonya at mga dokumentong iniharap, ang korte ay nagdesisyon pabor kay Ginang Serafina Alonso. Narinig ni Serafina ang pagbulong-bulungan ng mga tao. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak kay Rafael. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga palad. Si Ginoong Don Esteban Montoya at Ginang Vanessa Imperial ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpatay sa mag-asawang Alonzo, Pandaraya at illegal detention. Sila ay hahatulan ng kaukulang parusa ng batas. Isang kaguluhan ang sumiklab sa panig ng mga Montoya. Si Don Esteban ay agad na kinaladkad ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Si Vanessa ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa narinig. Para sa kasong pagkuha sa kustodya ng menor de edad na si Maya Montoya, patuloy ng hukom, ang korte ay nagdesisyon na ang ganap na kustodya ay ibabalik kay Ginang Serafina Alonso.
Ang mga Montoya ay hindi na papayagang makalapit o makipag-ugnayan sa bata. Ang mga luha na matagal nang pinipigil ni Serafina ay tuluyang bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kalayaan. Nakuha na niya si Maya. Ang kanyang anak ay babalik na sa kanya. Para naman kay Ginoong Mateo Montoya, ang hukom ay tumingin kay Mateo na nakaupo pa rin ng walang buhay. Bagaman siya ay pinatunayang walang kinalaman sa direktang pagpatay sa mag-asawang Alonso, siya ay napatunayang may kasalanan sa pagtatago ng impormasyon at sa financial manipulation. Bilang parusa, ang kanyang mga karapatan sa pamana ng Montoya Holdings ay ganap na babawiin. Siya ay ipinapasa sa kustodya ng mga awtoridad para sa karagdagang investigasyon. Nanigas si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lahat ng pinaglaban niya, ang lahat ng dahilan kung bakit niya pinagtaksilan si Serafina ay nawala na sa kanya sa isang iglap. Matapos ang pagdinig, lumapit si Serafina kay Mateo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Serafina, ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Akmang hahawakan nito ang kanyang kamay, ngunit umatras si Serafina. Pinapatawad kita, Mateo. Ang sabi ni Serafina, ang kanyang boses ay malinaw. Pero hindi na tayo babalik sa dati. Ang lahat ng nawala sa akin ay hindi mo kailanman maibabalik. Umalis si Serafina kasama si Rafael na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mundo ay tila gumagaan. Ang mabigat na pasanin sa kanyang balikat ay unti-unting nawala. Pagkalipas ng ilang araw, bumiyahe si Serafina at Maya pabalik sa Vigan. Ang lumang bayan ay sumalubong sa kanila ng may mainit na yakap. Ang simoy ng hangin, ang amoy ng asin, at ang pamilyar na tanawin ay tila naghilom sa kanilang mga sugat. Sa isang maliit na bahay na nasa gilid ng dalampasigan, nakaupo si Serafina at Maya sa buhangin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga balat. Matagal na silang nag-uusap at ipinaliwanag ni Serafina ang lahat sa kanyang anak. Ang katotohanan tungkol sa kanilang pamilya, tungkol sa mga Montoya at tungkol sa kanyang pagmamahal. Mama, ang sabi ni Maya. Ang kanyang maliit na kamay ay marahang hinawakan ang kamay ni Serafina. Sorry po. Akala ko po, niyakap ni Serafina ang kanyang anak ng mahigpit. Ang bawat pagtibok ng puso ni Maya ay tila musika sa kanyang tainga. Okay lang anak, hindi mo kasalanan. Wala kang alam. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Habang magkasama silang gumuguhit sa buhangin, ang mga salita ni Maya ay lumabas ng natural at puno ng pagmamahal. Mama, ang ganda po ng araw. Ano po, ang simpleng tawag na mama ay tila nagpuno sa lahat ng butas sa puso ni Serafina. Ang kanyang anak ay bumalik na sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, binuksan ni Serafina ang kanyang sariling interior design studio sa Vigan. Ang kanyang mga disenyo ay kinilala sa buong bansa at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng inspirasyon. Siya ay naging isang matagumpay na negosyante na nagbibigay ng trabaho sa kanyang mga kababayan at nagpapalaganap ng kultura ng Vigan. Ang pera na nakuha niya mula sa pagbabawi ng mga ari-arian ng kanyang mga magulang ay ginamit niya upang magtayo ng isang foundation para sa mga biktima ng domestic violence at financial abuse na pinangalanan niya sa kanyang mga magulang. Si Rafael ay laging naroon, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang matapat na kaibigan at kasama. Magkasama silang umiinom ng kape tuwing umaga. Pinag-uusapan ang mga plano sa negosyo at ang mga kwento ng buhay. Ang kanilang relasyon ay malalim at puno ng paggalang, isang pagmamahal na lumampas sa romantikong pagtingin. Isang araw,
Habang naglalakad si Serafina sa tabing dagat kasama si Maya, nakita niya si Mateo na nakaupo sa malayo, nakatitig sa dagat. Payat na ito at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi na siya ang dating Mateo. Naglakad si Serafina palapit at umupo sa tabi niya. "Kumusta ka, Mateo?" "Serafina," ang mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila napagod. "Sinisikap kong bumangon, pero mahirap. Ang lahat ng nawala sa akin." "Hindi na ako galit sa iyo, Mateo," ang sabi ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Sana ay makahanap ka ng tunay na kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nakabase sa yaman o kapangyarihan." Tiningnan ni Mateo si Serafina at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bahagyang ngiti. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi na siya humingi ng tawad. Hindi na siya nangako. Alam niyang ito ang kanyang sariling paglalakbay. Sa isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan ni Serafina ang kanyang anak na natutulog, naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng tunay na kalayaan. Ang kanyang puso ay nakahanap ng kapayapaan. Ang kwento ni Serafina ay hindi lamang kwento ng pagganti. Ito ay kwento ng paghilom, ng pagpapatawad, at ng pagtuklas ng tunay na lakas sa loob ng kanyang sarili. Ang pagmamahal ng isang ina, ang alaala ng isang ama, at ang paglaban para sa katarungan. Ito ang nagbigay sa kanya ng kanyang bagong simula. Lumipas ang mga taon, ngunit ang alaala ng gabing iyon sa korte ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng paglalakbay ni Serafina. Hindi na ito isang anino na humahabol sa kanya, kundi isang pundasyon ng kanyang pagiging matatag. Ang liwanag ng araw sa vegan ay patuloy na humahalik sa kanyang balat, at ang simoy ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng kalayaan. Sa kanyang buhay ngayon, si Serafina ay hindi na hinahanap ang pag-aproba ng iba. Ang kanyang studio sa disenyo ay lumago at naging isang simbolo ng kanyang sining at determinasyon. Ang bawat gawa ay nagdadala ng kanyang pirma. Isang pagpapatunay na ang isang babaeng nawalan ng lahat ay kayang muling bumangon, hindi para sa pagganti, kundi para sa kanyang sarili at sa kanyang pinapahalagahan. Ang pagiging isang successful businesswoman ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kayamanan, kundi ng boses. Isang boses na ginagamit niya upang tulungan ang mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Pinamamahalaan ng Alonso Foundation, isang pamana ng kabutihan ng kanyang mga magulang. Si Maya, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay lumaki na may ngiti sa mga labi at liwanag sa mga mata. Ang mga alaala ng dilim ay dahan-dahang napalitan ng mga bagong kabanata ng pagmamahal at pagtawa. Ang bawat haplos ni Serafina sa kanyang anak ay isang panalangin, isang pangako na hindi na nito kailanman mararanasan ang sakit ng pagkakahiwalay. Tuwing gabi, bago matulog, magkasama silang nagbabasa ng kwento. Ang mainit na yakap ng ina, ang pinakamagandang lullaby para sa bata. Si Rafael ay nanatiling isang matalik na kaibigan at kasama. Ang kanilang pag-ibig ay lumampas sa mga label, isang pagmamahal na nakabase sa paggalang, pag-unawa, at walang sawang suporta. Tuwing umaga, magkasama silang umiinom ng kape habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa vegan. Ang kanilang mga kwento ay nagiging bahagi ng kasaysayan ng bawat isa. Hindi kailanman pumasok sa isip ni Serafina na kailangan niya ng isang lalaki para maging kumpleto. Ang kanyang sarili, ang kanyang anak, at ang kanyang mga pangarap. Ito ang kanyang buong mundo. Ang pamilya Montoya ay dumanas ng malalim na hiya. Isang kahihiyan na hindi kayang burahin ng anumang yaman. Si Don Esteban at Vanessa ay nahaharap sa kanilang parusa sa likod ng rehas.
Ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng katiwalian. Para kay Mateo, ang kanyang kapalaran ay hindi gaanong malinaw. Matapos ang kanyang paglaya mula sa imbestigasyon, nanatili siyang isang anino sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang dating asawa ay patuloy siyang pinatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ni Serafina, para palayain ang kanyang puso mula sa bigat ng puot. Ang pagpapatawad na yon ay hindi nagbigay ng pagkakataon para sa muling pagbabalik, kundi isang pagkakataon para sa kanya upang mahanap ang sarili niyang landas ng pagsisisi at paghilom. Ang kanyang kalayaan ay nagmula sa pagkakasala. Ang kanyang paghihilom ay nagmula sa pagharap sa mga katotohanan. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo si Serafina sa balkonahe ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikinang sa kalangitan. Naramdaman niya ang isang matinding pag-asa. Ang kanyang buhay ay hindi isang pelikulang puno ng mga aksidente. Ito ay isang kwento ng pagtitiis, pagsubok, at pagtatagumpay. Ang mga sugat ay naghilom, ang mga alaala ay nanatili, at ang puso ni Serafina ay puno ng isang payapa at matatag na pagmamahal. Ang lahat ng nawala sa kanya ay bumalik sa isang mas magandang paraan, hindi bilang isang kapalit, kundi bilang isang pagpapala. Ang kalayaan, ang pagmamahal ng anak, ang tunay na kaibigan, at ang kakayahang magpatawad. Ito ang kanyang pamana sa inyong mga mahal naming tagapakinig na sinamahan kami sa bawat yugto ng buhay ni Serafina, mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang paghihirap hanggang sa kanyang pagbangon, mula sa kanyang mga luha hanggang sa kanyang mga ngiti. Maraming salamat po. Ang inyong paglakbay kasama niya ay ang aming pinakamalaking inspirasyon. Hindi madali ang isulat ang bawat kabanata ng kwentong ito. May mga pagkakataon na kasabay ng bawat salitang aking isinusulat ay ang pagdami ng pagpikit ng aking mga mata, lalo na sa paglalarawan ng sakit ng isang inang inaagawan ng anak at ang pait ng pagtataksil ng isang minamahal. May mga gabi na tila nadadala ako sa lamig ng kanyang pag-iisa at sa bigat ng kanyang dalamhati. Ngunit sa bawat pagsubok na ito, naramdaman ko rin ang kanyang unti-unting paghilom, ang kanyang pagtuklas ng sariling lakas na hindi nakasalalay sa sinuman. Ang kwentong ito ay, sa isang banda ay isang pagpupugay sa lahat ng kababaihan na tahimik na lumalaban sa bawat araw. Sana ay naihatid namin ang mensahe na sa kabila ng lahat ng sakit at kawalan ng katarungan, may pag-asa pa rin na ang pagmamahal ay kayang maging isang ilaw sa pinakamadilim na gabi, na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa kasalanan, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng puot, at na ang pananampalataya sa kabutihan ng puso ay nananatili kahit pa sa mga taong tila walang kaluluwa. Ang bawat butil ng pag-asa na ating itinanim ay maaaring maging isang punong hitik sa bunga na nagbibigay ng lilim at ginhawa. Ngayon, sa pagtatapos ng kwento ni Serafina, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, ang kanyang pagpili na magpatawad ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ikaw ba, aking minamahal na tagapakinig, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso sa pagpapatawad sa taong labis na nagkasala sa iyo? Kaya mo bang kalimutan ang sakit at magsimulang muli? Hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kalayaan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pakikinig. Kung naantig ang inyong puso sa kwento ni Serafina, mangyaring ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sana ay i-like at i-share niyo ang aming video upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam po at maraming salamat.